Actually, hindi naman talaga maganda po ito sa environment, itong weed killer. At first, sabi ni Lungkoy, okay lang daw yung trabaho, mabait daw yung boss niya. And then later on, the next day, the next week, ganun, nag-iiba na ang ugali ng amo niya, guys. Welcome to our life in Korea. Simple life, farming, and family. Subscribe and join us. Ano, LE, kaya pa ba ang antok? Kakayanin yan. Inaantok lang yan mga kabisdak, mga 7:50. Pero mamaya, pag nakakain na yan ng breakfast, mawawala din po ang antok niya. Tinutulungan ko na lang po yan mag-get ready with me. Going to school yung si LE. Tinutulungan kong magbihis kasi nga inaantok pa mga kabisdak. Kahit ginigising ko ng early, natutulog pa ulit, bumabalik pa sa kanyang higaan. Pero pag 7:50 na, kailangan ay nakatayo na mga kabisdak dahil magmumuni-muni pa man yan. Sinusuklayan ko na po siya. Tingnan nyo yung buhok niya. O mahaba na no. Need na po ng cut. Kailangan na ng haircut this weekend. Gugupitan po natin si LE. Araw po yan ng Huwebes, July 16. May pasok po at malapit na din ang summer break nila tuwing last week ng July hanggang midweek yata ng August po ang kanilang summer break. Pinapahiran ko po ng kaunting cream itong mga kumakati po yung mga ano niya, kagat ng lamok. Ang lamok dito guys, no, parang ano na din, hindi na sila natatakot sa repellent. Matitigas na po ang kanilang ulo, parang na-immune na sa repellent. Tuwing naglalaro yan si LE sa labas, after school, naglalaro po yan saglit sa labas. And then yun nga, kahit lagyan ko ng repellent, may mga lamok pa rin talagang kumakagat sa kanya. Alcohol po ang mabisang gamot sa kagat ng lamok, pero yun nga, itong si LE, ayaw sa alcohol mga kabisdak, nagtsatsaga na lang ako sa cream. Ay, 잘하네. Ganyan po si LE tuwing umaga. Matagal po yan natatapos sa kanyang pag-breakfast. May umaga din na ayaw niyang kumain. Today, medyo kumakain. Pero yun nga, matagal po yung sumusubo. And ito po, gagawa tayo ng cucumber salad. Naipakita ko na sa inyo ito sa mga nakaraang vlogs natin kung paano ko siya gawin. Itong cucumber, dinikdik ko lang siya. Tapos nilagyan, ibabad ko muna yan sa asin for mga 10 to 15 minutes. Tapos ano guys, gagawa tayo ng coleslaw salad this morning. Di ba binigyan man tayo ng tatlong malalaking cabbage. Wala tayong purple. Gusto ko sana purple ang aking matanggap pero hindi man tayo nabigyan ng purple. So ito na lang. Ang laki niya guys at ang ganda-ganda. Napaka-perfect po gawing coleslaw. May nag-comment sa akin si Ma'am Tash Flevel na nasa NZ if I'm not wrong, nasa New Zealand. Kapag gumagawa siya ng coleslaw, nilalagyan din po niya ng condensed milk. Sayang kasi late ko nang nakita yung comment mo ma'am. So matry ko nga sana pero late kong nakita. Nakagawa na ako ng coleslaw bago ko nakita yung comment section. Yung comment mo sa comment section. Tamang-tama at natapos ko na yung paghihiwa natin ng ating cabbage at dumating na yung school bus ni LE. Ganitong nipis lang ang gusto ko sa aking coleslaw mga kabisdak. Sila si DE guys, kapag coleslaw, nilalagyan ko nila ng kaunting ketchup, mayonnaise. Meron akong nakitang mayonnaise na may avocado oil sa online. So, itatry natin siya. Ito talaga yung ginagamit namin, yung Otogi na brand. This is Korean brand na mayonnaise. Ito, American brand. Itatry natin. Nahugasan ko na po yung ating cucumber. Nilagyan ko din ng salad. So, yan lang ang ating ingredients, mga kabisda. Lalagyan ko ng kaunting suka, mayonnaise, ketchup. Yan lang po ang ilalagay ko sa aking coleslaw.
Si LE, ayun na, umalis na mga kabisdak. Nagluluto din pala ako ng adobo. For lunch, niluto ko na yung guys, chicken feet, adobo, tas ito yung leftover kagabi sa lechon manok. Ayan, inano ko na, mix together ko na sa ating adobo. Ano siya guys? Kumpara natin yung lasa ha. Parehas lang. Parehas lang masarap. Ito medyo matabang. Natatabangan ako dito sa Kraft na mayo. Ito, medyo malasa ang Korean na mayo. May gold din sila. May gold mayonnaise at may yung silver something. Lately, ang paborito ni Dee is yung truffle na mayonnaise. Konting suka. Ketchup. Same brand Utugi. Dalawang container po ang ating nilagyan. Yung isa dyan ay ibibigay po natin kay Bianan. Gustong-gusto din po ni Bianan ang coleslaw, guys. Yan guys. Ito for us, ito for Bianan. Tapos na din po ang ating cucumber salad. Naglagay lang tayo ng perilla oil, suka, sugar, and seasoning powder. Black pepper din, kaunti mga kabisdak. Ayan, ready na. Transfer lang natin sa container. Naubusan po, wala na tayong wheat killer guys. Need natin ng wheat killer. Ito ang ayaw ko kay DE. Hindi siya nag-stock ng maraming mga kakailanganin na mga spray sa amin guys. Hiniram daw kasi ni Hubog Boy 2 bote ng weed killer. Kaya kami ngayon ang walang magamit. Dali-dali po tayong bumili sa bodega. Sa bodega po, dito lang naman sa sentro ng ating barangay, ng aming barangay. Hindi nyo po maiintindihan ang panahon sa amin ngayon. Mag-3 weeks ng ganito guys. Maulan, minsan naman mainit. Minsan ganito lang, makulimlim. Ito po yung herbicide na ginagamit namin guys. Actually, hindi naman talaga maganda po ito sa environment, itong weed killer. Kasi nakakasira po ito. Itong mga chemical na ginagamit natin like herbicide, pesticide, nakakasira sila. Meron namang natural ways pero slow po. At medyo malaki yung area natin. Hindi kaya nating kunin yung mga damo by hand, yung mulching. And then hindi rin natin pwede ring suka guys. Nakakapatay po yung suka pero hindi niya napapatay yung roots. Ito kasi hanggang sa roots, napapatay po niya. Ganito siya ka-strong mga kabistaka. Hindi po talaga ito maganda. Pero ayun nga, since commercial planting tayo, yun talaga guys. Ay. And ang kagandahan po dito sa herbicide na to is hindi niya napapatay yung main crop like perilla plant. Ito, hindi niya pinapatay yung perilla plant. Yung weeds lang talaga ang pinapatay niya. Kapag nag-spray ka kasi ng suka, nasisira po yung lahat ng matatamaan. Kahit konti lang, na mamatay po yung yung perilla or chili. Lahat pinapatay. Ang kagandahan po dito is may herbicide sila na design lang talaga for weeds. Hindi niya napapatay yung main crop and may discount. Alam niyo, 3 botelya po ito.
ang discount na nakuha ko is 4,000 4,000 pa ito. It is worth 4,000 per bottle. Pero may discount tayo. Supposedly, 12,000 ito. Oh, may discount na tayo dahil farmers. Ang binayaran ko, 2,000 lang. Nasa 80 pesos lang po. Tatlong botilya. Supposedly, ano siya? 600 pesos. Oh, diba? Mabilis din po ang efficacy ng herbicide na to. Mag-spray ka ng ngayon, after 2 hours, na-effect na sa damo. Kahit na umulan, mamayang hapon, kung nag-spray tayo this morning, walang problema. Na ano niya, na na-absorb po ng weeds, yung chemical. Patay agad siya after 2 hours. First time ko mag-crush ng ice dito sa blender na regalo ni Hira and Minsu. Hira and Minsu, thank you so much. Alam kong nanonood sila ngayon. Lahat po ng ating mga vlogs pinapanood ni Kim, Hira and Minsu. Kahit hindi na nila naiintindihan. The best pamangkin po talaga yan si Hira and Minsu, mga kabisdak. Okay na yan. Try natin. Snacks po ito ng ating 3 alas. Watermelon shake. Amazing! As in, crushed ice talaga, guys. Ang ating watermelon, yung bigay ni Dudong, yung isang vlog. Milk. Madami. Ay. Ang sarap po ng ating watermelon shake, mga kabisdak. Thumbs up, recommended talaga itong Tefal na blender na bigay ni Hira and Minsu. Grabe, alam mo yung seeds ng watermelon, hindi mo na siya ma-feel. Wala kang malalasahan or wala kang parang grain ng seeds na ano, basta. Ano siya, guys? Smooth na smooth. Dinalhan ko po ng watermelon shake, ang napakasarap na watermelon shake for snacks at tinapay. Ang ating 3 alas, nasa Hungkutsu Farm po sila. Nagluluto po tayo ng sinabawang buto-buto ng baboy. Adobong manok at sinabawang buto-buto ng baboy ang ating lunch. Ang ating mga malnourished, yung inuod na dahon ng ano ba, syempre hinugasan ko yung mabuti. Mga maliliit na pechay. Behi pechay po ito na variety. Malalaki to, guys. Pangatlong batch na natin to, no? Malalaki siya pero yun nga, hindi nakatubo dahil sa uod. Late na na-sprayhan. And then meron tayong cabbage, yung malalaking cabbage.
Lechon paksiw na maputla. Hindi inabot ng tuyo, guys. Yung sabaw po kanina, sabaw ng buto-butong baboy. Sabaw ng buto ng baboy, coleslaw po, and steamed kalabasa. Kain mga kabisdak. Ito po ay pang shake. Hindi ko na ubos ihalo sa shake. Milk and kalabasa and banana. Ayan, may natira. So, kainin ko na ito. Kain! Early lunch po ito mga kabisdak dahil may pasok po tayo today sa Hagwon. Binabati ko po ng isang maligayang kaarawan bukas. Advance happy birthday to Ivan on July 19. Advance happy birthday on July 20 to Ma'am Trexie Ann at James Carl Mendoza. And shout out po kay Ma'am Nena Maestre Pancho in Caloocan. Thank you so much for always watching. I love my own. Masarap kapag presko yung karne, guys. $2.20 po ang klase natin. Nagsisimula ang klase natin sa Hagwon. Ngayon is 1:15 plus 35 minutes po yan from my house to bayan sa pinapasukan kong Hagwon. 35 minutes po ang biyahe. Inaagahan ko po talaga kasi naghahanda pa ako doon sa aking classroom. Tara na! Sa araw ng Biyernes, July 17 ay Constitution Day po dito sa South Korea kaya naglalagay sila ng mga watawat dito sa sentro ng barangay, sa sentro sa bayan. Ganyan po mga kabisdak, public holiday po ang Constitution Day. July 17 kaya happy po ang mga bata dahil long weekend po sila. Okay, we're here na mga kabisdak.
Yan. Let's go. Hindi ba daw ako napapagod sa dami-dami kong ginagawa dito sa probinsya? Ang sagot, hindi naman. Hindi, napapagod din pala. Minsan napapagod tuwing sobrang busy po sa farm, tuwing peak season ng harvest sa ating chilies. Usually August guys, buong araw, buong buwan ng August ay napaka-busy namin sa chili farm. Kaya ngayon, starting na kaming mag-harvest, so busy-busy na si Ajuma. Ang dami-dami kong ginagawa sa buhay, mga kabisdak. Kaya ito, napapagod din pero nakakapagpahinga naman at bumabawi tayo tuwing winter kasi wala naman tayong ginagawa tuwing winter. Ano na lang tayo sa pagtatrabaho na lang sa hanggun ng ating inatupag. Kaya madalas po kaming nagbabakasyon sa Pilipinas tuwing winter time. Yes na yes. At kung kailan ba ang winter, may nagtatanong pa rin sa akin kailan ang winter. Nagsisimula ang winter December hanggang February. Tapos March, April, May, yan po ay spring. Then June, July, August, summer. September, October, November, autumn season. Yan po, 'di ba may 4 na seasons man ang South Korea. So, ganun po. Pabago-bago kami ng dito, pabago-bago ng ginagawa, depende sa season at ang pinaka-busy namin ay summer, ngunit pinaka-masaya din po ito na panahon. Pasintabi po sa Palaway-Laway edisyon ni Ajuma. Nagmamadali na ako dito hanapin yung worksheet ng mga bata, yung listahan. Ganon guys. So alam niyo naman, nakikita niyo naman ito dati sa mga vlogs ko tuwing Huwebes, may 3 po tayong klase. Ganon. Kung pagpipiliin niyo ako, alin ang mas gusto kong trabaho, alin ang mas masaya na trabaho, farming or pagtuturo, parang same lang mga kabisdak. Same lang. Ang maganda lang sa farming is kami yung boss. Ako yung isa sa mga boss. Dito kasi sa Hagwon, syempre may boss tayo. Mas maganda talaga yung walang boss, ikaw yung boss. Tapos masaya sa Hagwon kasi ang mga bata dito is nakaka-enjoy magturo ng mga bata, yung hyperness nila, yung pagiging active ng mga bata, parang nahahawa ka din mga kabisdak, yung tawanan nila, masaya lang silang kasama. Minsan nga kapag nag-aaway kami ni Dii sa bahay, syempre hindi ko yung dinadala. Pag katapos ng aking klase guys, okay na ako, parang na-recharge ako ulit dahil nahahawa ako sa tawanan ng mga bata, sa pagiging makulit nila. Ang saya lang. Opo. Sa farming kasi nakakapagod, mainit. Pero yun nga, hawak mo ang beat, hawak mo ang panahon. Ikaw yung ikaw yung nag-decide kailan ka papasok, kailan ka mag-stop sa trabaho. Tapos na po tayo sa ating klase. And look, ang lago po ng kamote dito mga kabisda ko. Tapos may mani. Wow, ang sarap manguha ng kamote tops. Wow, lamia man na panghuaan o talbos ng kamote. Uy. Wow. Wow. Bago po tayo uuwi sa bahay ay mag-drop tayo muna sa Paribaget, no? Kasi gusto kong kumain ng tinapay at nagugutom nga ako guys. Kasi early lunch tayo kanina, so after ng aking klase, alas 5 na po yan. Syempre nagugutom ako. And nagtingin-tingin na rin ako ng cake kasi malapit na po ang birthday ni LA. So tinitingnan ko kung may maganda, may bago ba silang design birthday cake para sa mga bata. May naglagay po ng supot sa tapat ng ating bahay. I-open nga natin guys. Hala. Ay, si Bianan to ba? Kapag ganito, si Bianan yan. Magkapit-bahay lang kami ni Bianan guys, pero si Bianan po ito. Lagi niya kaming binibigyan ng mga guys. I-open natin sa loob. Exchange gift with Bianan cucumber. Yan po ay sesame seeds yan mga kabistak ko. Sesame seeds, and this one is ito? Barley. Ito po ang hinalo namin sa aming kanin. Yan,
barley. Ganyan po talaga yan si Bianan, guys. Oh, mapagbigay. Basta kahit marap si Bianan, pero mabait. Mapagbigay. And mag-harvest tayo ng ating mga, ating mga chicharo. Nasa bahay na tayo mga kabisdak and mag-harvest. I need to harvest na this chicharo kay nasira na sila, guys. Hindi ako nakapag-harvest for 2 days. At tingnan nyo. Na ano sila. Dahil siguro din sa palaging umuulan, naga-brown. Mamaya i-zoom in ko para makita nyo. Di ba kahapon is samgyetang party man dahil heat wave man mga kabisdak. So, pumunta nga doon si DE. Lahat ng mga kasityo namin pumunta din doon. Kami lang yung hindi dahil syempre nagpahuli kami mga kabisdak kay nakakahiya naman na kami yung mauna doon na hindi man kami pure taga dito. Mga adapted lang man kami dito sa aming sityo. So, nagpahuli kami. Yun lang. Naubusan na dahil nag-bring house man ang mga ajuma. So, ayun. Na-meet ni DE doon kahapon daw. Na-meet niya yung asawa ng boss ni Lungkoy dati. Di ba naalala niyo, piniflex ko noon na nagamotor si Lungkoy going to and from his workplace. Doon man siya pumapasok. Nung unang dating niya dito, yung boss niya is yung sa flower area na meron din siyang watermelon farm. Hindi namin siya kilala, guys. Pumunta lang siya dito. Taga-sityo namin. Pumunta siya dito sa aming bahay February. Nagtanong about sa mga workers natin na gusto daw niyang magpa-trabaho doon kahit 2 weeks lang or 3 weeks. Around April. So tamang-tama kasi itong sina Saldi at Dudong nakabook na sila dito kay Yulapa April din. Kaya early sila. Kung walang mga nagpa-booking is May na yan sila pupunta kasi hindi pa man kami busy sa aming farm tuwing April, guys. Yung mga watermelon farm, busy sila starting April. Kami May na, May, June. So yun, tinanong namin sila, yung ating tatlong alas, kung gusto ba nilang mag-early early pumunta dito para sa trabaho sa ibang mga farm. Gusto man nila, guys. Gusto nga nila na March pa or February. Basta they want to come here as soon as possible. Siyempre, para makapagtrabaho na at may sweldo, ganun. So, yun. Si Saldi and Dudong doon sa watermelon farm, dito kay Yulapa, si Lungkoy doon sa flower farm, na may watermelon farm din, na pastor siya mga kabisdak. So, kampante kami na mabait siya dahil nga pastor. So, ayun na. At first, sabi ni Lungkoy, okay lang daw yung trabaho, mabait daw yung boss niya. And then later on, the next day, the next week, ganun, nag-iiba na ang ugali ng amo niya, guys. Mainitin ang ulo at sumisigaw daw, palasigaw. So, ayaw na niya doon pumasok. So, hindi na namin pinapasok kasi ayaw man niya. Ayun, kinuwento na niya kung bakit. At yung yung amo niya, nagreklamo din na ayaw daw din niya si Lungkoy. So, hindi namin alam both sides, pero parang naniniwala kami kay Lungkoy sa mga sinasabi niya na masama yung ugali daw. Dahil naikukwento din ng mga kasityo namin na hindi daw siya good person nga. At yun nga, laging galit. And wala siyang masyadong kaibigan. So, na-conclude namin na he's not a good person. Kampante kami kasi nga pastor. 'Di ba? So yun, kahapon, yung asawa ni pastor nag-approach kay DE. Nag-sorry siya, yung asawa. Sabi niya, sorry ha, in behalf of her husband daw. Sorry sa pinakita ng kanyang asawa na hindi magandang ugali towards Lungkoy. So ayun, dahil, alam niyo kung bakit nag-sorry. Pang-apat na beses tumatawag po sila sa amin, pati yung pastor tumatawag sa amin na kung pwede, bumalik daw doon si Lungkoy or kahit sino sa kanila para magtrabaho dahil busy man sa farm ngayon. Ayaw naman namin, guys, hindi na namin pinapadala doon kasi nga siya, masamang boss siya. Nagets na nila na ayaw namin magpadala ng tao doon dahil masama yung mga ugali nila. Nag-sorry yung asawa. Yung asawa okay lang, yung si pastor, ay nako, laging naninigaw daw at
laging mga bad words yung lumalabas sa bibig. Kasi nga, di ba hindi masyadong marunong mag-Korean yung ating mga lalaki. Tapos, alam niyang hindi marunong mag-Korean yung workers niya. Hindi siya nag-explain ba? Like this one, in-explain ni Lungkoy sa amin yung senaryo na inutusan daw siya ni pastor na kunin yung hagdanan. Sadari. Ang hagdanan in Korean is sadari. Sadari kajwa. Ganon. Hindi man naiintindihan ni Lungkoy. Alam ni pastor na hindi naiintindihan dahil hindi marunong mag-Korean. So, ikaw na bossing, kung alam mong hindi alam ng workers mo ang language niyong dalawa, hindi kayo magkaintindihan. So, ikaw na lang ang mag-hand gesture. Kugo, that one. Mag-pointing ka ba or mag-body language ka ba? Mag-sign language ka? Hindi daw. Sumisigaw. So, yun, si Lungkoy may, may pagkukulang. Si pastor mayroon din. Both sila na pagkukulang. Pero ang nakaka-insulto lang kasi sumisigaw. Yun, at nag-say ng bad words. Yung she, ganon. Ay, sikya, ganon. So, yun ang ayaw namin. Parang natruma din si Lungkoy sa kanya. So, hindi na kami nagpapadala ng tao doon. So, ayun. Tumawag ulit kagabi yung pastor. Sabi niya, pwede bang magpadala daw kami? Talaga, nagmamakaawa siya mga kabisdak. Yung asawa din niya, nanghingi ng patawad. So, okay na kami. So, ang gagawin namin ngayon, magpapadala kami ng tao, pero silang tatlo na. Lungkoy, Dudong, Saldi. At babalaan namin siya na, wag ganun. Dapat yung treatment niya is, pastor pa naman din. Diyos ko. So, yun ang maipapayo ko sa inyo mga kabisdak na may balak mag-seasonal farmers dito sa Korea or may balak magtrabaho dito sa Korea, dapat talaga mag-aral ng Korean. At dapat po kayong magdasal na yung employer nyo ay mabait. Dahil hindi lahat mababait ang mga Koreano, guys. Hindi lahat katulad nito aming kapitbahay. Yan si Yulapa. Napakabait. Hindi lahat, guys. Dito sa aming barangay, mababait yung mga bossing nila. Siguro mga 90% ng mga bossing dito mababait. Mga farm owners, diba? Yung si pastor lang talaga, guys. Tapos may isa pa silang nararanasan na ang kuripot na amo. Hindi nagapasnacks. Ay, nako. So, yun nga, ayaw namin magpadala doon. Pero namimilit man siya. So, sige. Papadala namin yung workers in one condition, dapat maging mabuti na siya. Ganun. So, yun lang po ang aking kwento, no? Sa mga uulitin ko, sa mga gusto mag-apply na trabaho dito sa Korea, mag-aral kayo ng Korean talaga. Dahil, at pag-aralan nyo din ang mga character and behaviors ng mga Koreano. Kakaiba po sila mga kabisdak. Weh! Yun nga, parang tapos na ako mag-harvest. Kala. Ayan ba guys, tingnan nyo. Nagakulob, naga-brown. Yung dulo nila. Or dito din, diba? Naga-brown siya mga kabisdak. Nasira, parang may uod din siguro yan. Tignan nga natin. Ay, may uod. May uod siya mga kabisdak. Ay, hindi. Wala namang nakitang sira lang talaga siya sa ilalim. Sira yung ilalim niya, guys. Pero sige lang, may pa naman, may pwede pa namang makain. At inharvest ko na din yung isang ampalaya. And that's all for today's video mga kabisdak. If you enjoy this episode, please like, comment, share, hype, and subscribe. See you on our next video. Ingat lahat!